Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang karaniwang tanong natin sa buhay at ang mga sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po si Lorraine at ang makakasama po natin ay si Pastor Ruel Payo Jr. Bibigay ko pong panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati. Good day po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Welcome po muli sa atin pong episode po sa mga sandaling ito. Welcome po sa atin pong part 2 ng atin pong lesson number 26. I hope kayo po ay nasa mabuting kalagayan and I pray kayo po kasama ng inyong mga mahal sa buhay ay masumpungan po ang video ito na magbibigay sa inyo ng pag-asa at ng mabuting balita patungkol sa pag-ibig ng atin pong Panginoong Diyos. Once again, welcome sa ating pong bagong episode po sa ating pong pag-aaral dito lamang po sa ating pag-aralan. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ay mananalangin po muna tayo. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po at muli niyo kaming binigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng inyong salita. Salamat po sa pagsama at paggabay sa amin sa araw-araw. Basbasan niyo po ang aming mga labi ng lahat po ng salitang babanggitin namin ay magmula sa inyo. Maging pagpapala po ang mga mensahe na aming maibibigay sa aming mga tagapakinig at kanilang mga pamilya at naway magamit nila ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nilalapit po namin sa inyo ang mga problema at mga pagsubok na aming pinagdadaanan. Alam niyo po ang lahat ng ito. Tulungan niyo po kami at gabayan sa lahat ng aming mga plano sa buhay. Salamat po sa mga blessings na kaloob niyo sa amin. Tulungan niyo po kaming maging good steward sa mga blessings na ito. Ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at kalwalhatian sa inyo. Ito pong aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Magbibigay po muna ako ng buod para sa natalakay natin sa part 1 ng lesson 26 na pinamagatang ang pag-ibig na nakakapagpabago. Natalakay po natin sa nakaraang pag-aaral na ang may akda ng scriptures ay si Jesus. Napag-aralan din po natin ang walang hanggang pagmamahal sa atin ni Jesus at pagiging tapat sa atin ng ating Panginoon. Kung makikilala natin ng lubos si Jesus ay mas mapapalapit tayo sa Kanya at mas mamahalin pa natin siya. Pakibalikan po ang nakaraang pag-aaral para sa buong detalye. Para sa ikalabing isang tanong, anong listahan ang ibinigay sa atin ni Jesus na magagamit natin bilang gabay sa panonood ng telebisyon, Pastor? Ayan po mga kapatid, this is a continuation na atin pong lesson number 26 and now we are now in the 11th question. Anong mga kapatid? So because in the previous topic po natin or episode 1 or part 1, ay inyo pong makikita po doon the standard of Christian living and how to glorify God. Now let's continue studying the Word of God. Now in the area of television or entertainment mga kapatid, the Bible told us very clear here in Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Ito pong pagkabanggit ni Pablo mga kapatid sa atin. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagpangkukulam, pagkapuot, pag-away-away, pagsiselos, pagkagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkababahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang mga gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So friends, ladies and gentlemen, we are warned by Apostle Paul. Lahat ng nabanggit po sa akin pong binasa sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21, those things are present in what we call in what they call, and also I espouse the idea na tinatawag nilang idiot box. Sorry for the term, but the television, if not used wisely, can become an idiot box. Why? Because those things or many things in the television or in the entertainment industry, lalong higit po sa mga soap opera, etc., etc., sa mga drama, alam niyo po, wala na pong napipili eh.
alam nyo, merong regulatory board na tinatawag sa Pilipinas na MTRCB na sinasala ang mga palabas na kinakategorize as PG, PG, and G. Yung G, ibig sabihin ito, general patronage, okay yon. Pero yung SPG, hindi pwede yon sa mga bata, striktong patnubay daw. But, mga kapatid, napakaraming mga SPG na mga palabas doon. So, what does it mean? Simple lang po mga kapatid. The world is exercising things na against sa will ng Panginoon. At sabi po natin pong binasa, lahat ng mga yan ay wala pong, ano daw po, wala pong puwang sa langit. Okay? Now, scripture is too clear to misunderstand. If a family should ban all TV programs that exhibit or condone any of the above sins, there would be very little to watch. Okay? Talaga naman, konti lang ang atin po mapapanood kung talagang iibando na po natin yung atin po mga television or sasalain po natin yung mga TV shows na atin lamang pong pwedeng panoorin. Kasi karamihan po talaga naman sa mga TV shows to gain audience, to gain, sapagkat sa business industry po ng entertainment, the more people watching you, ibig sabihin, the more they can gain money. Yung mga products, they can have advertisements sa mga bagay po na yun. So, ibig sabihin, the more na marami kang tagapanood at taga-subaybay, ay marami din pong papasok na pera. Yun po ang bottom line po doon mga kapatid. So, para makatch ang attention po ng tagapanood, they will look for things na suitable sa ating pong panlasa. The problem is, hindi po kaya-aya mga bagay na yon sa ating pong pamilya. Remember, if Jesus came to visit you, what TV shows would you feel comfortable asking Him to be with you? Tandaan po mga kapatid natin kung si Jesus po ay nandiyan at kasama po natin, ano po masasuggest po natin na TV show? Kasama po si Jesus. Now, I'm not saying this because I am not guilty. I am guilty, mga kapatid. I am encouraging myself as well na na maging very cautious and maging very anong tawag diyan, maging diligent enough to know what is wrong and what is right, mga kapatid. Talaga namang napaka kasi may mga TV shows, higit po sa Netflix, ako rin po yung nakasubscribe, mga kapatid. But you know what, hindi po ako lagi nanonood, to be honest. Ito, to be honest, mga kapatid. And there is also, meron lang po kasi ako sinusubaybayan na, na series. Kaya po ako nag-subscribe. Pero to confess, mga kapatid, ay nakakapanood din po ako ng mga ilan. Pero alam niyo po, pinipili ko rin po mga wholesome na mga palabas. Like for example, ito, na-example ko po to sa akin pong mga sermon. And in fact, if you are watching, fun of watching movies, meron pong palabas po ngayon na bago po sa Netflix. The title is The Forge. Akala ko dati, siya, brutal kasi may palabas po na Purge Anarchy sa Amerika. Puro lang po patayan. Pero yung panood ko po yung The Forge, wow! It's a story about a young man na talagang binago ng Panginoong Diyos. Sinasummarize ko na lang po mga kapatid. The bottom line here, there are still movies na wholesome na mag-uplift ng iyong pananampalataya. But again, beware for those who are not. Okay? Huwag po natin talingkilikin yung mga palabas na nagpapa-degrade sa atin pong pananampalataya. Salamat po, Pastor, sa ika-12 tanong. Marami sa ngayon ang nakadarama ng kakayahang gumawa ng espiritual na mga desisyon nang walang input mula sa sinuman, kasama ni Jesus. Ano ang sinasabi ni Jesus tungkol sa mga gayong tao, Pastor? Ayan mga kapatid, let me read you Deuteronomy chapter 12 verse 8. Okay? Ang sabi po dito mga kapatid, Deuteronomy chapter 12 verse 8. Hindi na ninyo magagawa roon ang ginagawa ninyo rito ngayon. Nagagawa ninyo ngayon ang anumang magugustuhan ninyo. So, simple lang po mga kapatid. Tanong po na, what does Jesus say about such people, yung mga tao pong gumagawa ng mga bagay na yun? Okay? Ang sabi po dito, listen to Jesus' unequivocal statements. You shall not all do as we are doing here today. Ibig sabihin mga kapatid, there are things that are not applicable now and applicable today, but many things
that we are observing in the world of entertainment, of especially po sa mga bagay na hindi po akma sa Christianity, ay hindi na po dapat natin po itong gawin. Okay? Now let me read you another one verse sa Kawikaan 16 verse 25. Okay, akin pong babasahin sa inyo mga kapatid. Listen to this mga kapatid. This is a very profound word from the most wisest people ever live, kay King Solomon. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan sa dulo. Akala ng mga ilan, ito po ay mabuti, maganda, pero ito po ay kamatayan or condemnation at the end of the day. Okay? At the end of the line or the end of the road, ito po ay hindi po kaaya-ayang pagmasdan. Another one, dito po mga kapatid, still in the book of Proverbs, mga kawikaan, okay, chapter 12 naman po tayo. Okay, ang sinasabi po dito, Kawikaan chapter 12 verse 15, dito po binabanggit mga kapatid, ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Friends, if you are rebuked, you are welcoming suggestions or correction. But those who are stupid or what the Bible says fool, medyo friendly lang po yung salita pero stupid po, ibig sabihin na matigas ang ulo, ayaw makinig, sila po ay talagang mapapahamak. So, we are saying things in this platform mga kapatid to live a Christian standard way of living na atin pong purihin ang Panginoong Diyos sa mga wholesome na mga bagay na pinapasok po natin sa atin pong mga pag-iisip na dumadaan po sa atin pong mga mata. Ibig sabihin, lahat natin pinapanood. Remember, there's a saying mga kapatid, we are changed by the things we behold. Naulit ko po, tayo daw po ay nababago sa mga bagay na atin pong pinapanood. No wonder why, if ang tao ay patuloy na nanonood ng mga karahasan sa mga palabas, nagiging brutal din po, nagiging marahas din po ang tao ngayon. Pag ang tao ay nanonood ng full of lagi nilang drama, bitterness, ang taong na yun ay puro nilang din bitterness ang kanyang pananaw. Pero yung mga tao lang na nanonood po ng mga comedy, ay comedy na rin lang po ang buhay, puro na lang po joke, wala pong seriousness sa buhay. But friends, if we are beholding Christ, if we are turning our eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, friends, we will become like Him. In what? In character, in love, and in everything po mga kapatid. Ang sabi po dito sa Proverbs 28 verse 26, akin pong babasahin sa inyo mga kapatid, the last verse for this question. Kawikaan, chapter 28 verse 26, dito po ang binabanggit mga kapatid. Listen to this. This is a wonderful statement po sa writings po ni King Solomon. Sabi po dito, ang nagtitiwala sa kasariling kakayahan ay mangmang, ngunit ang sumusunod sa magandang payo ay malayo sa kapahamakan. So friends, we must follow what? The suggestion or things na spiritual. Kung meron pong nagpapayo sa atin na alam po natin para po sa atin po ikababuti, then consider those things po mga kapatid. Instead na rejecting them, na ikapapahamak po natin if we follow our own heart, if we follow our own will, then we must follow the advice of others, lalo higit po yung mga taong espiritual, sapagkat mas lalo po tayong malalapit sa Panginoong Diyos. Sapagkat sila naman din, in the end of the day, ang ginagamit ng Panginoon para mas lalo tayong mapalapit sa Kanya. Salamat po, Pastor. Sa ika-13 tanong, anong mataimtim na babala ang ibinigay ni Jesus tungkol sa halimbawa at impluensya na maibibigay niya sa ating buhay? Pastor? Yan, mga kapatid. Meron po, personally, Christ has His own word-for-word instruction to all of us. It is recorded in the book of Matthew chapter 18. And let me read to you mga kapatid, Matthew chapter 18 dito po sa verse 6. It says here, mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa liig ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa ikalaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na mananampalataya sa akin. Alam nyo, kanina lang, ako po ay nakapakinig ng sermon while doing things here in the house. Ako po ay nakapakinig ng isang sermon regarding this verse mga kapatid. Alam nyo, napaka
napaka strong ng warning ng preacher na yun na akin pong napakinggan. Ang sabi niya doon, sa kanya pong comment sa text po na ito, sabi niya, mas mabuti pang hindi ka nabuhay. Although ang text, ang sinabi po dito, mas mabuti pang bitinan ka ng liig. Kasi yun naman po sinasabi po ng text mas mabuti pang bitinan ka ng mabigat na bagay sa liig mo, itapon doon sa ilaliman ng dagat. Ibig sabihin, buhay ka pa ba nun? Patay na. Ibig sabihin, patay ka. Ibig sabihin, mas mabuti pang hindi ka nag-exist kaysa ikaw ang maging reason ng pagkapahamak ng iyong kapwa. So friends, we are inviting everyone, encouraging everyone, instead of becoming curse sa kapwa mo, instead of becoming a bad influence sa kapwa mo, sa lahat ng mga ini-influensyahan mo, kasi one way or another, we are influencer, okay? For good or for bad. But if we are influencing for bad, friends, the Bible warned us, mas mabuti pang hindi tayo nag-exist. But we are invited na tayo po ay maging influencer for good. Okay? Nang sa gayon po mga kapatid, tayo po ay maging blessing. Okay? Sabi po dito, we all expect leaders, people of influence, and celebrities to set a good example and use their influence wisely. But in today's world, we are often disillusioned by the repugnant, irresponsible action of these prominent individuals. Likewise, Jesus solemnly warns that Christians who disregard their own influence and example are in danger of leading people away from His kingdom. So friends, ikaw na Kristiyano, you are given a task, we are given a task to be an influence. Sabi nga po sa Matthew chapter 5, we are the salt of the world. Ibig sabihin po, lasahan natin. We are assigned by God to be an influence for good. Yun pong salt or asin ang nagpapasarap sa mga lutuin. Okay? But ang sabi po ng Bible, if our saltiness are gone, if nawala na po mga kapatid, itatapon na lang daw po tayo. Dapat daw po tayo itapon sa mga doorpost. Ano po ibig sabihin? Wala na tayong saysay if we are not influencing for good. Okay? So, you see how heavy the burden placed in our hands, mga kapatid, na tayo po ay not just a followers of Christ, but we are an influencer for Christ. Kaya naman po, ikaw at ako ay meron pong task to disciple others, to introduce Christ to other people. Nang sa gayon din po ay sila din po ay maging influencer someday para po sa kingdom na atin pong Panginoong Diyos. So, friends, once again, don't be naive or don't be someone na talagang nagbibigay ng bad influence. One way or another, hindi ka man preacher, hindi ka man po vloggers, hindi ka man po political leaders, but yeah, you are not a church leader, but in your house, in your community, you can be someone for Christ's cause. So friends, please use that cause to glorify God. Use that cause to influence others for good. Salamat po, Pastor. Para sa ika-14 na tanong, ano ang mga simulain ni Jesus sa tamang pagkilos na may kinalaman sa pananamit at alahas? Pastor? Ayan mga kapatid, alam nyo, before I answer this ika-14 na tanong po mga kapatid, let me tell you this. We are delivering this lesson, okay? Not to become a legalistic. We are not legalistic here. But these things are recorded in the Bible. So ibig sabihin, if these things are recorded in the Bible, you see mga kapatid, every questions, meron po tayong mga correspondent na mga Bible text. So ibig sabihin, we are picking Bible text to support this question or this idea. So we are not, legalistic naman po kayo, puro na lang, dapat ang damit, bawal ganito, bawal ganyan. No, 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 no. Hindi po kami nagsabi niyan, but the Bible, mga kapatid. Okay? We are not Pharisees na sobrang legalistic. We are just people of the book. And that is the Bible, mga kapatid. Now, regarding naman po sa dress code, okay? Meron pong binanggit ang Panginoong Diyos. Dito po sa 1 Timothy chapter 2,
verse 9 and 10. Listen to this mga kapatid. Very specific po ito. Okay, First Timothy chapter 2 verse 9 and 10. Hindi po kami again mga kapatid nagsiset ng standard ng clothing, but the Bible is the one doing it. Ang mga babae naman ay dapat maging mahinihin, maayos at kagalang-galang sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas na ginto o perlas. Sa halip, ang maging palamuti nila ay mga mabubuting gawa, gaya na narapat sa mga babaeng tinuturing na makadiyos. If you see the logic here, okay, dapat daw po ang isuot na alahas ng mga babae ay yung kabutihan, mabubuting gawa. So, yun pong mga alahas, by the way, meron tayong mga ilan pang verses yan natin pang babasahin maya-maya lamang, ay dinidiscourage po. Okay? Bakit? Yun pong mga bagay na yon ay mga nagpapahayag ng pride of life. Okay? What's the purpose? Bakit ka magsusuot ng kwintas na napakamahal at talagang ginto? Is that for design or dress code? No, I believe it's not included in dress code. Okay? It's just a show off of what you have. Okay? Yung mga magagarbo, Louis Vuitton, Hermes. I know, you know what? There's no difference sa 200 piso na bag sa Hermes na million ang presyo. Okay? Parehas lang po sila naglalagay or malalagyan ng gamit. What's the difference of Rolex na million ang halaga sa 300 piso na wristwatch? Parehas lang po sila nagbibigay ng tamang oras, mga kapatid. So again, the Bible is discouraging us to live a life of pride. Kasi po, magbo-boast po kasi ang tao pag siya po ay talagang nag-show off. Ang kanyang pinapalaki, ang kanyang sarili, hindi ang kanyang Panginoong Hesukristo na in the first place, the Christ that we are following live a humble life. You see, He is the Son of God and yet He was born in a manger. He is the Son of God and yet people, especially the Pharisees, the Sanhedrin, dinuraan siya. You see, He is the Son of, and He is the most powerful divine being na darating mga kapatid sa ikalawang pagkakataon. But once upon a time, He was nailed on that cross, considered as sinners, just like we are. So, the Bible is encouraging us, live a simple life as possible. Yung mga bagay na makamundo ay atin pong tanggihan or atin pong wag tangkilikin. So, ito pa, sabi po dito mga kapatid sa 1 John chapter 2. Okay? 1 John chapter 2, meron pong warning po ang epistle po ni John sa atin. 1 John chapter 2 verse 16. Ang sasabi po dito mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa sa laman, ang pagnanasa sa mga mata, ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa kundi sa ano po? Sanlibutan. I've heard a sermon of this. Meron po siyang tatlong na obserbahan. Number 1, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nasa sa laman. Ano po yung nasa sa laman? Yun pong nagbibigay ng satisfaction sa ating pong physical body. Just like what? Sex lang ba? No. Yes, sex is included kasi po yun po ay isa sa mga satisfaction physically. Pero yun po yung pagkain na gluttony na wala na pong control is included there. Okay? Nasa sa laman. Okay? Number 1 po yun. Pangalawa, number 2, nasa sa mata. Yung mata, lahat na lang po ng mga bagay na gusto ng mata natin. Gusto ko yan, gusto ko yan. Ang ganda niya na. Okay? Yung nasa sa mata, ibig sabihin being materialistic. Kahit alam mo na wala ka ng budget or kahit may budget ka mga kapatid, gusto mo na lang pong luxury, everything mga kapatid, luho na lang kung tawagin, those are nasa sa mata. Ito pa. At pagmamalaki sa buhay, ano po yun? Power. Ano po yun? Prestige. Etc. Leadership or what we call hunger in power. Hindi na po yun naayon po sa standard po ng Biblia. We must, you know what? If Christ is really proud or talagang magarbo lang po si Jesus, he can take control of the whole world. In fact, He is our creator. He is the divine Son of God. Pero mga kapatid, talagang when He was here on earth, na
he was considered as sinner kasama sa lamesa ng mga makasala. Ang kaibigan niya po ay mga prostitute, ang kaibigan niya po ay mga tax collector. Okay? See, he took the the image na parang he was one of us. Okay? Hindi siya pinanganak sa isang palasyo na mayaman ang mga magulang. No, and Joseph was so very poor. Okay? Nasa laylayan po ng lipunan that very time. So again mga kapatid, let us remember, we are commanded by God to what? To live a simple life. Number one, in clothing, of course, atin po mga dress codes, and yung pagpapakita, show off kung tawagin, dapat po maging careful po tayo doon. Okay? Lay ornaments and jewelry aside, dapat po tanggalin po natin yan. Yung mga bagay na yan, yung alam niyo po yung mga hikaw, mga singsing, yung mga kwintas, mga jewelry po na nagkokos ng pride sa ating po mga puso. Let us remove these things, mga kapatid. Okay po? So, in fact, the Bible in Genesis chapter 35, we are warned, okay? Hindi ko na po ito, summarize ko na lang po mga kapatid, na talagang tinanggal po o ineradicate po ng mga sa time po ni Jacob yun pong mga bagay na mga jewelry. Okay? They are prohibited by God to them. Okay? So many more texts mga kapatid. Ito pa mga bracelet, rings, earrings, etc. Ito pong mga bagay na ito just for preferences, book of Exodus chapter 33 verse 5 and 6. Ito po yung mga commands. Remember, the book of Exodus and Leviticus are the book especially designed or assigned para po sa Israel na naglalakbay patungo sa promised land. Okay? Bago po nila kamtan ang lupang pangako, dapat po sa wilderness sila po ay matured, mamold, matrain ng Panginoon. So napakarami po mga sinet na standard ng Panginoon sa bayan ng Israel when they were in the wilderness. So remember mga kapatid, sasabihin po ng iba, ay sa Israelites lang yan pastor eh. Okay, no. Okay, katulad lang po yun ng pagkain. Sa Israelites lang pastor yan, bawal yung baboy. Do you think sa pagdating po sa ating pong panahon, malinis na ang baboy? Kumaga, does God have magic wand na, okay, malinis na ang baboy in this generation? No, no, no. Kung ang baboy marumi before, marumi hanggang ngayon mga kapatid. So, ibig sabihin, if jewelries are prohibited before because it boasts someone's life, for show off lang po talaga siya, what do you think is the difference now? Ang mga tao nagsumusuot po ng ganun, talagang kung rumampas sa daan, ay kakala mo kung sino. Okay? So, we are not glorifying God. We are glorifying, exalting ourselves rather than the humble Christ that we are following, mga kapatid, mga kaibigan. Salamat po, Pastor, sa ika-15 tanong. Paano nauugnay ang pag-uugali at pagsunod sa kaligtasan? Pastor? Yan, napakagandang tanong mga kapatid. Marami nagsasabi, importante pastor, ligtas. I'm not teaching you things na the other way or the other method of salvation. No. The only method of salvation is by grace alone. Tandaan niyo po yan sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by grace we are saved through faith. This is not our works. Hindi po ito sa pamamagitan po ng pagsunod sa dress code na Christianity. No, it's not. Salvation is by grace alone. Sa grasya at biyaya lang po yan ng ating pong Panginoon. Now, however, now, don't misunderstand the word however. Hindi po ito additional sa salvation. Okay, ito po ay evidence of being saved. The evidence of being saved is seen by your outward character. And your character outwardly shown is an evidence of your being saved. Akin lang po siya inulit mga kapatid. Now, listen to this. Okay? James or Santiago chapter 2 verse 20 hanggang 26. Akin pong babasahin sa inyo mga kapatid because ang pag-uugali ay meron pong kinalaman sa atin pong kaligtasan. Okay? And I'm not suggesting and not saying na ang kaligtasan, ang ugali ay may contribution sa kaligtasan. Again, ang kaligtasan ay sa biyaya lamang po ng Panginoon. But as far as James chapter 2 verse 20 to 26 is concerned,
Ang inyo at atin pong ugali ay mapapakita po dito na tayo po ay mga ligtas na. Okay? Santiago chapter 2, verse 20 and 26. Ito po ang binabanggit, mga kapatid. Isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Okay, ibig sabihin po, faith without works is dead. Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay tinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa? Nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac? Dahil dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at ang mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi sa kasulatan, si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at dahil dito siya itinuring ng Diyos bilang matuwid. Ang tinawag niyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na tinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Gayon din si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw, pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanilang ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya ay tinuring na matuwid. Patay ang katawang walang espiritu. Gayon naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. So there are two stories here. Abraham was considered righteous. Again, wala pong binanggit na save, but he was considered righteous because of his obedience to God. When he was commanded na ialay mo ang isa-isa mong anak, sabi ni Abraham, siguro mga kapatid, siguro lang hindi po ito na nasabi ng Bible, patagal ko hinintay itong anak na to, tapos ialay ko ngayon. Abraham has the option na maging selfish. Aba, ayoko Lord. Ang tagal ko ito hinintay, pero dahil po sa kanyang obedience, that alone was considered Abraham righteous. Ibig sabihin po, there was a credit given, if I am allowed to say the word, credit given to him as righteous. It's because of his obedience. Again, hindi siya naligtas dahil sa kanyang obedience. He was counted righteous, matuwid, because of his obedience. Sino pa? Si Rahab. Yun po nagpatuloy po sa mga espiya. Okay? Remember, he was not an Israelite. She was not an Israelite, but she was considered righteous. And you know what? Yung babasahin niyo po sa Matthew chapter 1, the genealogy of Christ, Rahab was there. Ibig sabihin po, from Abraham down to Christ, Rahab was considered one of the family linear or family tree ni Jesus Christ. She was considered as one righteous by the Bible, mga kapatid. Okay? So, listen to this. The fact is that unless one's lifestyle changes, the conversion most likely was not genuine. Okay? Converted people will find their greatest joy in discovering Jesus' will and in everything and in joyously following where He leads. Ang tagasunod po talaga ng Panginoong Jesus ay sobrang saya niya sa pagsunod sa kanya pong mga kalooban. Yung conversion niya sa pananampalataya, yung kanya pong yung conversion, yung kanya pong pagkakabig. Okay? Ibig sabihin po, masayang-masaya siya sa kanyang pagiging converted follower of Christ at masaya po siya. Ang pagsunod sa kalooban at kautusan ng Panginoon is a delight to that someone. Okay? Beware of idolatry. The first epistle of John talks about Christian conduct as at its close sa 1 John chapter 5 verse 21. Jesus warned us through his servant John to keep ourselves from idol. Wala po dapat tayong iidolo. Remember that the commandment, thou shalt not make idols or graven images. Ibig sabihin, wala. Idolatry is prohibited in the Bible. Pastor, wala naman po ako mga images sa aking mga bahay or sa aking simbahan. Pero friends, sino po ba ang iniidolo natin? Kumbaga, if meron tayo, ako rin po to confess to you, meron din po ko iniidolong basketball player, ganyan. And sometimes na-influensyahan po nila ako. Dahil ito aking favorite basketball player,
ganito rin ang aking number, ganito rin ang aking jersey. Parang na-influensyahan niya ako mga kapatid. So, we are warned in the Bible, even Christ warned us na maging careful tayo sa idolatry. Halimbawa, idolo ko tong politiko na ito. Okay? Lalo na ngayon, malapit na po ang election sa Pilipinas. Talaga ipagtatanggol po ninyo yung politikong iyon. Kahit alam nyong may mali o ganito, ganyan, kahit alam nyong bilibili ang boto ninyo, okay, dahil idol nyo lang siya, ay kakainin nyo na po yung inyo pong nalaman na mali about him or her. So friends, we are warned by God, siya po ang atin pong iidolo. Okay, ibig sabihin, lahat po na kanya pong sabihin, kasi yung po yun may idol, may fans. Yung mga fans, talaga namang lahat ng gusto na kanilang iniidolong artista, singer, etc. etc. Ganon din ang gagawin nila. Ibig sabihin, nagiging ganon din sila. But friends, So, if we mm, focus our eyes to God, just like idol, ina-idol po natin si Jesus. Okay, I don't know if that is a suitable word, pero if we if we behold Christ every day, lahat ng kanyang exercise nga. nais gawin, Yes. lahat ng Yun kanyang ang exercise. ginagawa ay atin pong Oh. gagawin po mga Kasi kapatid malaki at yan. mga Yun. kaibigan. So, always Ipon remember, na yan, taal. focus Mama na yourself yan. on Christ rather than to anything po. Okay? Mm. Wag po tayo Thank you so much. spend time sa entertainment, etc., etc. Salamat po, Pastor, sa ikalabing-anim na tanong. Dapat ba nating asahan na ang lahat ay tumingin ng may pagsang-ayon sa Kristiyanong pamumuhay? Pastor? The answer, mga kapatid, is no. Okay? So, let me repeat the question. Should you expect everyone to look with approval upon Christian lifestyle? No. Hindi po natin ma-please ang lahat. Okay? But I love this analogy, or I love this message na if we cannot please everybody, as long as we please Christ, that's what matters most. Okay? Yun po ang mahalaga sa lahat. We please Christ rather than man. Kasi hindi po natin talaga lahat mabibigyan kaluguran. May mga certain standards po ang mga tao. Para sa kanila, ganito ang ganyan, ganito, ganyan ang karapat-dapat. But if we are following the standard which the Bible is setting, and if we are following Christ in His Word, mga kapatid, then we are good, or in good terms with Christ. Okay? Now, listen to this. No, Jesus said that the thing of God are foolishness to the world because people lack spiritual discernment. Ito po ay nakarecord po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Kasi po ang mga kamundong mga tao, para sa kanila, makamundong mga mentality po sila, view po nila. Okay? Pero para sa kanila, ang mga spiritual na bagay is foolishness. Kaya nga po ang sinasabi po nila sa mga taong mga highly spiritual or religious, ganito kayo, ganyan kayo, ayaw namin sa inyo. Okay? They reject things, especially lessons or teachings in the Bible. When Jesus referred to conduct, he is laying down principles for those who are seeking to be led by his Spirit. His people will be grateful and will joyously follow his counsel. Others may not understand or approve. Always remember, if you walk in the light, kung tayo daw po ay lumalakad sa liwanag, okay? Yun pong mga taong nasa dilim na supposedly sila po'y naliliwanagan. Since sila po'y nasanay mamuhay sa kadiliman, when they see light, they will run away from you. Worse, they will reject you. They're trying to kill your light, but please don't. Okay? Huwag po ating pahintulutan na mamamatay yung atin pong ilaw. Let our light so shine. Let us influence other. If may mga tao talagang gusto manatili sa kadiliman, let it be. Proceed to other road na may mga taong nasa kadiliman na once they see the light, they are converted and they want to follow the light that you are holding. Salamat po, Pastor. Para sa ikalabing-pitong tanong, paano magmalas sa langit ang isang taong tumanggi sa mga pamantayan ni Jesus sa pagkilos? Pastor? Ayan mga kapatid, alam niyo nakakalungkot po eh. Alam niyo meron pong kwento. Meron pong kwento. Ito po yung kwento lamang. I believe hindi po ito totoo nangyari. But for the sake of lesson to be learned, let me tell you this story. Meron daw pong isang tao na ligtas. Nasa langit na daw po siya. However, ito pong taong ito ay talagang nasanay sa mga kamundong bagay. Siya po yung naglalasing, siya po yung naninigarilyo, siya po yung nagde-drugs, siya po yung nambabae. When he was there on heaven,
ay talagang hinanap niya ang mga bagay na ito. Pero sabi sa kanya ng mga angel sa kanya, no, ang mga binabanggit mo ay wala dito. Mga binabanggit mo ay wala dito. Alam niyo mga kapatid, nalungkot siya. Sabi niya, ganito pala ka-boring ang langit. Iyak siya ng iyak mga kapatid. Tapos maya-maya, nagising siya. Yung pala ay panaginip niya po lahat. Sabi niya, hay, salamat. Buti na lang panaginip lang. Kasi nakakalungkot, mas gusto pang ng tao, mas gusto pang piliin ng tao na ano po, na mamuhay sa kadiliman, sa kasamaan. Mas ayaw po nila ang liwanag. So remember, such people would be miserable in heaven. They would complain that there were no nightclubs, liquor, pornographic materials, prostitutes, etc. etc. Ayaw ko na pong banggitin mga kapatid. Okay, napakarami mga profane na mga gawain sa mundong ito na kinasanayan na po ng mga ibang tao na talagang one day God will see their hearts na itong taong ito hindi siya kalapat dapat talaga sa langit. Why? Because his heart or her heart is keep on sinning. Talagang punong-puno ng pagkakasala. Ayaw niyang i-reject yun pong pagkakasalang iyon. Ayaw niyang umalis po sa pagkakasalang iyon. So friends, walang ibang choice ng Panginoon kundi ah, hindi ka magmana sa langit. Okay, now, heaven would be hell for them. Instead na maging langit ang langit sa kanila, impyerno sa kanila yun. Okay, kasi talagang papatayin sila sa presence ng Panginoon. I mean, talagang maboboard sila. Mas gusto nilang bumaba na lang siguro kung meron mga ganong bagay sa langit. Mas gusto nilang pilihin pong impyerno or mga bagay na makakapag-pickle sa kanila pong mga taste. Okay? So friends, let us always remember, okay, na tayo po bilang mga Kristiyano, we have a Christian standard simply make no sense to them. Okay? We have a simple Christian standard na kailangan din pong i-follow. Even this makes no sense sa mga ibang tao. But if these standards make sense to Christ, that's what matters most. Kailangan po ang Panginoong Diyos ang malugod sa atin pong pamumuhay, hindi po ang mga makamundo or may ibang tao, mga kapatid. Ito po ang sinasabi po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14 up to 17, mga kapatid. So akin po mabasahin po sa inyo. Ito po ang binabanggit mga, ito po ang warning po at ang message po ni Pablo para po sa mga taga-Korinto. Sabi niya po dito, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bagang kapareho ninyo sila. Maari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? No. Maari bang magkasundo si Kristo at ang diablo? Hindi po, mga batid. Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya ang ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. So we are warned here to forsake and to reject what is worldly. Salamat po, Pastor, sa ika-18 tanong. Paano ko masusunod ang mga patnubay sa Biblia na ito nang hindi nagmumukhang mapanghusga o legalistic? Pastor? So mga kapatid, I've told you a while ago na we are doing these things, we are studying these things, and we are following these things not to become legalistic. Okay? Kasi kung tayo po ay mayroon na pong mindset na gagawin ko to para manghusga ko ng kapwa. No. Hindi rin po siya kalugod-lugod sa Panginoon. Bakit? Ganito po binabanggit po 1 John chapter 3 verse 22. Yan. Napakaganda po ng mensahe po sa atin mga kapatid. 1 John chapter 3 verse 22. Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. So again, we are following Christ to give glory and pleasing things to Him. Okay? Now, aking pamabasahin po sa inyo, John chapter 12, verse 32. Ito po ang binabanggit mga kapatid. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa sa aking sarili ang lahat ng tao. So friends, napakaganda po. If Christ is lifted up, now this text is literally the cross. Nung si Kristo po itaas na sa cross, lahat ng mga kasalanan ay kanyang inilapit sa kanya. And every sinner who confess and who believe was saved or are saved
because of that sacrifice. So, if Christ is lifted up in our lives, okay, ibig sabihin, the spirit of condemnation and the spirit of judging others, wala sa atin yun. Kasi sino ba naman si Kristo? Sino po ba si Kristo? Hinatulan niya po ba? Kinondemned niya po ba yung mga makasalanan? No. So what rights do we have para po i-judge, para po maliitin yung mga hindi po sumusunod sa atin pong paniniwala? I mean, pag ba ang tao, halimbawa, may pumunta sa loob ng iglesia mo, babae nakasuot ng spaghetti. Okay? Sabi ng professor ko sa college, yung iba kasi spaghetti sa sobrang eksy para ng pansit at bihon. I mean, that is just a joke, pero may spaghetti po talagang damit. Anong gagawin mo? Iko-condemn mo yon? O kapatid, bawal yan. Bawal kung pumasok sa church kasi ito suot mo. Ikaw, babae ka, bakit nakapants ka? Bawal ka, pumasok ito, ganyan. So, nagiging judgmental po tayo sa loob ng church na imbes na ang ating pong church ay maging channel of blessing, maging house of those who are sick spiritually, ay nagiging ano po tayo mga kapatid, nagiging judgmental po tayo sa kanila. Now, if Christ is lifted up in our lives, okay, kung si Kristo po nakikita po sa ating mga sarili, mas marami pong mahihikayat. Alam nyo, napakarami ko na pong kilala. Hindi po sila nagbigay ng Bible study, hindi po sila nagbigay ng sermon sa pulpito or sa stage. Pero alam nyo, ang dami po nilang nahikayat. When I interviewed those people na nahikayat po nila, sabi ko, bakit po kayo nahikayat? Bakit po kayo nag-decide magpabaptize? Sabi nila, kasi itong kapitbahay ko talaga eh. Sabi ng ilan, alam nyo, itong kapitbahay ko, ito ang karapat dapat maging presidente ng Pilipinas. Sabi ko, bakit naman po? Kasi yung ko ng itlog doon sa pugaran niya, ay sa ano niya, sa bakuran niya. Okay? Ibinalik niya. Pwede naman niyang lutuin na yung itlog na yun. Doon naman ng itlog na yung manok ko doon sa kanilang bakuran. Parang, kumbaga, bilong na yun sa kanila kasi doon lang ano eh. Pero sabi niya, hindi, dito sa akin tong manok na ito. Ibabalik ko ito sa akin pong kapitbahay. Alam nyo, dahil lang sa mga Kristiyano na nagbigay ng ulam sa kapitbahay, nagdalangin lang sa mga may sakit, bumisita lang doon sa mga nakakulong. Alam nyo, if Christianity will live faithfully to his or her call, napakarami po na madadala pong kaluluwa sa paanan ng Panginoon. But ito po nakakalungkot. Hindi lahat. In fact, mas marami ang opposite. Alam niyo, ang sabi po ni Mahatma Gandhi, mga kapatid, I love your Christ, but I don't love you Christians. Gusto daw po niya yung Kristo natin. Yung turo ay talagang napakaganda. Yung pamumuhay talagang napakaganda para sa kanya. Pero hindi daw po niya gusto yung mga Kristiyano. Kasi imbes na ang mga Kristiyano mamuhay katulad ng kanilang Kristo, tayo pa nag-away-away, tayo pa nagiging dahilan para tayo po ay maging stumbling block or dahilan para mag-backslide po ang ating pong kapwa. So please, let us live a life that is glorifying God and that is giving light to others. Salamat po, Pastor, sa mga bagong information na aming natututunan. Ibabalik ko pong muli kay Pastor Payod ang panahon para sa huling katanungan, closing remarks at panalangin. Friends, ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ, we are given a chance this lesson na maging light, maging ilaw sa ating pong kapwa. There is no excuse in introducing Christ to others. Hindi po natin pwedeng sabihin, kayo lang yung mga pastor kasi kayo yung may knowledge sa Bible para i-share si Christ. We can share Christ through our character. We can share Christ the way we speak. We can share Christ the way we think. We can share Christ the way we act. Friends, there's no excuse para hindi po i-share si Christ. Kasi ako naniniwala din na may mga tao naman din talagang ang galing mag-preach sa pulpito, ang galing mag-preach sa stage, talagang word for word with evidence from the Bible, talagang very convincing, napakagaling na kanila pong mga rhetorics, talagang mako-convince ka na magpabaptize. But on the other hand, ang kanilang pamumuhay ay wala po.
Hindi po nakasang-ayon po sa kanila pong pinagsasabi. Is it biblical? Yes. Kasi nakita po sa Matthew chapter 7, hindi lahat ng nagsasabi Diyos, Diyos, Panginoon, Panginoon ko ay makakapunta sa langit. Kundi yun lamang pong tumutupad sa kanyang kalooban. So friends, if we are following the will of God to live a very faithful and genuine Christian life, tayo po ay magmamana isang araw sa buhay na walang hanggan at sa langit na bayan. Let us pray. Our Father in Heaven, Lord, thank you po sa isang napakagandang mensahe na nagpapaalala sa amin na kami ay inyong tagasunod. We are a follower of Christ and you are commanding us and you are encouraging and inviting us to live a life na naayon po sa standard ng aming pong Panginoon. Lord, help us to live a life the way Christ lived here on earth. Help us to follow His example na kanya pong sinet long time ago. Help us, Lord, to love our fellow sinners just like He did. Help us, Lord, to utter words of hope and wisdom just like He uttered those things. Maraming salamat, Lord, because you have given us opportunity na maging light bearers to others. Help us, Lord, to love you more. We pray these things in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat po sa muli niyong pagsama sa aming programa. Salamat din po sa mga nakapag-subscribe na, at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, paki-subscribe niyo po at share ang ating mga videos. Malaking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa para mas mabilis po nating marating ang mga taong gustong makakilala sa Panginoon at magkaroon ng mas malapit na relasyon sa Kanya. At kung meron po kayong mga tanong o gusto niyo rin po mag-share ng inyong mga experience, maaari po kayong mag-comment sa comment section. Ganun din po kung kayo ay may prayer request, paki-comment nyo po para po maisama namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine, reminding you that God loves you. Bye-bye!